Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay mag-umpisa na mag-worship sa ating Panginoon, magbigay puri at pagsamba sa Kanya. Ang ating pong verse ngayong araw na ito ay Proverbs 13:15. A happy heart makes the face cheerful, but the heartache crushes the spirit. So, kailangan po, laging pong cheerful ang ating puso para matuwa at masaya din ang ating Panginoon kung paano tayo mag-worship sa Kanya. Sa ginagawa nating pagpupuri sa Kanya sa araw-araw at gabi-gabi. Sa sigaw ng alon di mangangamba, sa gitna ng dilim di ako mag-iisa. Hindi matatakot, hindi matitinag, pagkat ikaw ang Diyos ang aking pag-asa. Minsan pa, sa sigaw ng alon di mangangamba, sa gitna ng dilim di ako mag-isa. Hindi matatakot, hindi matitinag, pagkat ikaw, o Diyos, ang aking pag-asa. Wala nang hahanapin pa, pagkat, o Diyos, sapat ka na. Pag-ibig mo, kalungan ko, pangako mo, sandigan ko. Sa sigaw ng alon di mangangamba, sa gitna ng dilim di ako mag-isa. Hindi matatakot, hindi matitinag, pagkat ikaw, o Diyos, ang aking pag-asa. Wala nang hahanapin pa, pagkat, o Diyos, sapat ka na. Wala nang hahanapin pa, pagkat, o Diyos, sapat ka na. Wala nang hahanapin pa, pagkat, o Diyos, sapat ka na. Pag-ibig mo, kalungan ko, pangako mo, sandigan ko. Narito na, ang tagumpay ay narito na. Narito na, narito na, ang tagumpay ay narito na. Narito na, narito na, ang tagumpay ay narito na. Narito na, narito na, ang tagumpay ay narito na. Narito na po ang ating Panginoon. Narito
Pakiramdaman at damdamin natin ang presensya ng ating Panginoon sa gabi ito. Lord, pakinggan mo at damdamin mo ang aming puso na nagpupuri sa iyong gabi ito, Lord God. Nararamdaman niyo ba? Narito na ang ating Panginoon. Narito na, ang tagumpay ay narito na. Narito na, narito na, ang tagumpay ay narito na. Narito na, narito na, ang tagumpay ay narito na. Narito na, narito na, ang tagumpay ay narito na. Narito na, narito na, ang tagumpay ay narito na. Narito na, narito na, ang tagumpay ay narito na. Wala nang hahanapin pa, pagkat o Diyos sapat ka na. Wala nang hahanapin pa, pagkat o Diyos sapat ka na. Wala nang hahanapin pa, pagkat o Diyos sapat ka na. Pag-ibig mo, tanungan ko, pangako mo, sandigan ko. Pag-ibig mo, kalungan ko, pangako mo, sandigan ko. Sarap po magpuri sa Panginoon. Kahit na nakakapagod, nakakahingal, pero ang sarap po sa ating pakiramdam. Magpatuloy po tayo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Minsan pa. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man
ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, Lord. Wala hihigit sa'yo. Ikaw lang, Lord God. Ikaw lang ang lagi namin pupurihin, Lord God. Ikaw lang ang magiging laman ng aming puso, Lord God. Sa'yo kami lagi magpupuri, Lord God, at magpapasalamat sa araw-araw, Lord God. Sa habang panahon, Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman.
wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Yes, Lord. Hallelujah. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad, Panginoon. Tunay nga na wala nang hihigit sa'yo. Wala nang papantay sa'yo, Panginoon. Dahil nag-iisa ka lang, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos noon, ngayon at magpakailan pa man, na sa habang panahon, walang katulad. Hallelujah! Hallelujah! Lord, sa'yo lahat ng aming palakpak, lahat ng aming sigaw. Lord, wala kaming ibang pinunta dito kung hindi ikaw, Panginoon. Kung hindi maranasan ang presensya mo, kung hindi makausap ka, Panginoon, at kung hindi mayakap ka, Panginoon. Lord, maraming salamat na kahit wala pa man kami dito, alam mo na yung laman ng puso namin, na kahit hindi pa kami nakakatungtong sa bahay-sambahan mo, Lord, alam mo na yung panalangin namin, Panginoon. Alam mo na yung mga bagay na gusto naming idulog sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat dahil meron kaming Ama na walang katulad. May kaibigan kami na walang katulad. May sandigan kami na walang katulad. May sandalan kami na walang katulad, Panginoon. Hallelujah. Lord, sa'yo lamang kami kukuha ng lakas, Panginoon. Lord, kaya kami nandito, Lord. Lahat kami mahina. Lahat kami, Panginoon, hindi namin kayang tumayo mag-isa. Lahat kami may problema, Panginoon. Pero nandito kami dahil alam namin na Ikaw ang sagot sa lahat, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang makakatulong sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng mga tao na nandito, Panginoon, na pinili ka, na inuna ka, Panginoon, na makasama, Panginoon. At ganun din sa mga nanonood online sa amin, Panginoon, Lord, iparanas mo sa kanila kung gaano ka kadakila, Panginoon, at kung gaano napakamakapangyarihan ng iyong presensya. Kahit na malayo man sila, aabutin mo sila, Panginoon. Hallelujah! Lord, ganun kakalakas, ganun kakaliwanag, Panginoon, ganun kalakas ang presensya mo, Panginoon, na kahit malayo man ang mga kapatiran, Panginoon, ay nararanasan ka pa rin nila. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito na Ikaw lang ang aming itataas. Ikaw lang ang aming dadakilain, Panginoon. Ang pangalan mo lang, Jesus, ang aming sasampitin, Panginoon, Lord. Wala nang iba. And right now, Jesus, sa mensahe na matatanggap namin, Lord, maging kalakasan namin ito, Panginoon. Lord, hindi namin kailangan ng kahit ano. Salita mo lang ay sapat na sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. Ikaw, Panginoon, ang mangunguna sa aming gawain, Lord. Hallelujah, dahil sinamahan mo na kami simula umpisa pa lang, Panginoon. Maraming salamat po. Itinataas namin ang iyong pangalan. Pinupuri ka namin, Jesus, sa iyo. Ang lahat ng kadakilaan sa iyo, ang lahat ng kapurihan sa iyo, ang lahat ng aming pagsamba sa iyo, lahat ang aming sigaw, ang aming palakpak, Panginoon. Oh, hallelujah! Oh, hallelujah, Jesus! Oh, hallelujah! Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Maraming salamat po in Jesus' name! In Jesus' name! In Jesus' name we pray! Amen!
Hello, hello. Good evening, church. Palakpakan naman po natin si Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Ayan. Kamusta po ang bawat isa? Ayan. Sino po nakakaramdam ng ubo? Uso po, uso. Kaya, ayan. Tayo uminom ng maraming vitamin C, maraming tubig. Amen. Prevention is better than cure. Kung meron ka naman na, ayan, I pray healing for everyone. Amen. Nakakatawa po, no? Tawag dito, nagkasakit po ako nung mismong Wednesday. Sabi ko doon sa disciple ko, marami na nagkakasakit sa church, no? Sabi ko sa disciple ko, mana ka sa akin ang immune system, no? Tayo lang di nagkakasakit sa mga kapatid mo. Hoy, kinabukasan nagkasakit ako. Ewan ko ano tinuturo sa akin ni Lord. No? Pero ayun po, nagpapasalamat ako sa Panginoon that He gave me the strength. Amen. Para po makatayo tonight and also tomorrow. Sino pa excited sa Bible study group natin bukas? Ayan, may mga nag-share na po ng revelation nila. Excited na po ako marinig ang mga revelation ng bawat isa na pupunta bubukas. And nakakatuwa na nakakainis, no? Na kailangan talaga magkaroon ng Bible study group bago mag-ano yung iba. Bago talaga magbasa ng Bible. Amen. So bukas po, ayan, ini-invite po namin kayo. 5:30 po dito sa church. 5:30 to 8 po yun. Matindi pong pag-aaral yun, no? Wala pong ihi-ihi doon, joke lang. Ayun, mag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon bukas. Amen. And welcome po for tonight. Ayan, ano po ulit ang theme natin for this month of July? The joy of bearing fruit. Ayan, kitang-kita naman po. Isa po yan sa mga design na pinagpilian ng mga pastor. Kung makikita niyo po yung poster natin, original, nandun sa gilid. Ayan, so isa po yan. So gusto ko lang po siyang gamitin. Amen. Sayang kasi, nag-effort din yung ating multimedia ministry dito, kaya gagamitin ko na lang. Amen. And, ayan, anak, palagay naman ang clicker natin dun sa PowerPoint. Okay na yan. Okay, alam niyo naman po, pag ako nag-prayer night, lagi po tayong may quotable quotes about prayer. So, gusto ko lang pong i-share sa inyo yung quote na nagustuhan ko, no? The function of prayer is not to influence God, but rather to change the nature of the one who prays. Amen. Sino po dito yung masasabi ninyo, no? The more that you pray, the more na napapansin mo nagbabago ka. Yung the way you pray. Dati pag nagpipray ka, ginagawa mong bangko si Lord. Ginagawa mong genie si Lord. No? Lord, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan, gusto ko ng ganito. Pero eventually, as you continue pray, napapansin mo na inuuna mo yung una-una sa lahat, which is ano dapat? Adoration. Yan. Dinideclare mo kung ano si Lord. Lord, dakila ka, mabuti ka, mapagpatawad ka, mapagbigay ka, galante ka. Ikaw, ang Diyos, ikaw may control ng lahat. Amen. Yung dating prayer mo na, Lord, pahingi nito, Lord, gusto ko ng ganito, Lord, healing, ganyan, nag-iiba. Amen? At saka yung prayer mo nagiging kompleto. Dati, hindi ka marunong magpasalamat. Ayan, nakakalimutan nating magpa-thank you. Ngayon, kasama na yung thank you sa prayer natin. Kasama na yung confession, yung paghingi natin ng tawad. Minsan, hingi na agad eh. Nakakalimutan na natin humingi ng tawad eh, di ba? Amen. And then last is yung request natin. Kaya nga po ang sabi nila, acts, yan po yung flow po dapat ng pag-pray natin. I-adore natin yung Panginoon, i-confess natin yung mga kasalanan natin sa Kanya, magpasalamat tayo bago yung mga hinihingi natin. And I pray, no, every one of us that always attends yung prayer night po natin is patuloy na nababago ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So may papakita po akong picture yan. Ano po nakikita nila sa picture? Ha? Prutas, plum. Ayan. So ano po masasabi natin dito sa picture ng plum na to? Ay, hindi ko rin alam kung peach yan or plum. Pero ano masasabi niyo sa prutas? Mamula-mula. Ano masasabi niyo sa balat? Shiny, no? Parang ang perfect ng fruit, no? Parang masarap. Amen. So, meron po kayo papakitang next fruit. Ayan. Ano naman po makikita natin sa prutas na to? Ha? Tuyo. Ano pa? Sira. Bakit sira? Ha? Kasi may uod. Ayan, may uod sa loob. Ayan o, maliit pa lang sila, yung uod, pumapasok na, nangingitlog na sa prutas, kaya paglaki ng prutas, amen, merong uod sa loob. Sino po ba dito yung gusto nila pag kumain sila ng prutas, pagbukas nila may uod? Ayan, amen. Talong na nga lang eh. Ayan. May dispute pa sa talong eh. Sabi nila, pag may uod yung talong, okay lang yan kasi ibig sabihin yung talong walang pesticide. So magpasalamat ka kasi yung talong walang pesticide. So magpapasalamat ba ako na yung talong ko walang pesticide? O magpapasalamat ako na yung talong or
Magpapasalamat ako na may uod yung talong ko. Praise God. Pero lahat po tayo, sino yung natutuwa dyan na may uod yung kinakain nila? Wala, di ba? Amen. Gusto natin, pag kinakain natin yung fruit natin, ganyan. Amen. Yung makula, yung healthy, yung makinis. Amen. Ayaw natin ng ganyan. Ayaw natin ng bulok. Amen. Praise God. So today po, ang topic po natin is, ayan, para po maiwasan ang peste sa mga prutas, ano pong ginagawa natin? Binabalot natin. Amen. So, para hindi sila pasukan ng hindi sila itlogan ng insekto at hindi sila magkaroon ng bulate. So, ang mga farmers, minsan, yung mga prutas nila, wag insecticide, no? Kasi pag insecticide, delikado yun, nakakamatay yun. So, yung safe and natural way is binabalot nila yung mga prutas. Sino po naka-experience nito? Lalo na yung may puno ng langka sa bahay nila, sinasako nila yung langka. Ay, ayan, di ba? Di ba? Bakit sako? Kasi lumalaki po yung langka eh. Sobrang laki po ng langka, kaya hindi pwede yung plastic. Sako po talaga maglangka. Naalala ko po no, may puno ng langka doon sa bahay ng tita ko. Sako po talaga yung nilalagay nila. Amen. Para po kasi, lalo na siyempre ang sarap ng langka. Sino po dito nakakain at gusto ng langka? Sino gusto nung dito yung halo-halo nila may langka? Diba? Masarap kasi yung langka. Amen. Praise God. Alam niyo po ba, no, sa lahat ng prutas, trivia, langka lang po, yung pag kinain ninyo, hindi po bumabaho. Kaya try nyo po, no, isang buong araw langka lang kainin nyo. Pag nagdumi po kayo, mabango po yung dumi nyo, amoy langka. Di ba? Sino na na-experience yun? Totoo po yan, try po ninyo. Sino pong gusto magdulit ng langka, mag-experiment po tayo dito sa church. Amen! Dahil po dyan, ang topic po natin for tonight is, protect your joy. Amen. The thief comes only to steal, kill, and destroy. I have come that they may have life, and have it to the full. Amen. Dahil meron tayong Lord, ayan, siyempre alam naman natin meron tayong kaaway, no? Di po ba? So, yung kaaway natin, yan yung nagtatanim. Amen. Yan yung naglalagay ng peste dun sa joy natin. Amen. Lahat po ba tayo dito may joy? Magsabi nga po, amen. Ay, praise God. Gusto ko magtaas ang kamay. Gusto ko makita kayo. Lahat po ba dito may joy? Magtaas ang kamay. Amen. Wow, praise God. Ang daming may joy. Mamaya, malalaman natin yan. Kung totoo nga ba yung mga joy na yan. Amen. Yan ba yung magandang joy? Yan ba yung magandang joy? Or yan yung nabubulok na joy? Yan, pag-uusapan natin. Nasaan ba yung joy ninyo? Nandun ba sa maganda? Or nandun sa nabubulok? Yes, meron tayong joy of bearing fruit. Pero are you bearing fruits na ganyan? Or are you bearing fruits na nabubulok? Amen? Nagbe-bear ka ng fruit, pero yung prutas mo is punong-puno ng peste, punong-puno ng uod. Amen. Yan po ang pag-aaralan natin tonight. Sino excited? Amen. Praise God. Hallelujah for the energy. Oh, hallelujah. Sino na pala kapanood ng movie na to? Ayan. Sa mga kananayan po natin dyan, ayan, panoorin niyo po to, maganda po to, Inside Out 2. Kahit po ganyang cartoons yan, sobrang daming lesson po nating matututunan dyan. Amen. Praise God. So ito po ay Inside Out 2. So meron po tayong 9 emotions sa Inside Out 2. Ayan. So sa Inside Out 1, 5 muna sila. So we have sadness, disgust, fear, anger, and then si joy. Amen. So, syempre, yung main character po kasi dyan, bata pa lang siya, kaya konti pa lang yung alam niyang emotions. Dun sa Inside Out 2, medyo nag-teenager na po siya, so nadagdagan na po yung emotions niya. So, sumama na po si anxiety, envy, embarrassment, at saka si ennui. Amen. So, ano po makikita natin sa picture na to? Ano po mapapansin niyo sa mga emotions? Iba-iba. Sige, ano pa sis? Meron akong hinahanap. Colorful, ano pa? Character, ha? Happy sila? Sige, sis, happy sila, o? Amen. Meron akong gustong marinig. Ha? O, sige. Sirat na po. Alam mo, mapapansin nyo dito, mapapansin nyo po to, lahat po yan negative emotions, nag-iisa lang po si Joy. Amen. Sige po yan, lahat po yan negative emotions. Sadness, disgust, fear, anger, anxiety, envy, embarrassment, ennui. Lahat po yan negative emotions. So nag-iisa lang si Joy. Amen.
And ang ganda po ng kwento na to, no? Kasi alam niyo po, minsan tayo na nakikarried away tayo ng emosyon. Kaya nga minsan sinasabi natin, ay, sorry Mars, I was carried away by my emotion, nadala lang ako ng emosyon. Amen. So sa cartoons na to, pinakita ito, yan. Yan yung controller ng brain. Amen. So ito po yung controller. Ayan, nakikita po natin yan, no? Amen. So, kung sino po yung emotions na hawak dyan, yun po yung emotion na lalabas sa atin. Amen. So, nakita niyo po dito, dahil ang humawak is embarrassment, yung kulay pink, ang naging controller is pink. So, minsan po pag nahihiya tayo, yung ginawa natin, ay nakakahiya tayong ginawa ko. Si embarrassment pala yung humahawak sa natin, sa controller natin. Dito naman, nakikita natin ang may control si anxiety. At yung controller is kulay orange. Amen. Ngayon, pag si Joy yung may hawak, syempre, dahil Joy siya, gold, yan, nagiging yellow. Amen. So, ang question ko po sa inyo, something to reflect on us tonight, church. Ano po bang madalas ang emotion na mag-control sa atin? Amen. Galit. Laging galit. Amen. Amen. Anong emosyon kakilala? Ayan. Amen. Ikaw ba'y kilala? Darang, ay, si Sis MG, malungkutin yan. Amen. Ay, si Sis Clarice, ano yan? Laging galit. Oh, di ba? Praise God. Si Mimi, ano yan? Emo yan, inggitero yan. Sadness pala, sadness. Amen. Oh, ano po ba yung madalas? Amen. Na emosyon na mag-take over sa atin. No? So, saan tayo madalas kilala? At alam niyo po ba, nung nanood kami nito, I was very saddened, burdened, alarmed. Hindi ko mapaliwanag yung emosyon ko nung nag-movie watching po kami ng mga disciples ko nito. Alam niyo kung bakit? Kasi nung tinanong ko sila kung anong emosyon ang nagko-control sa kanila, madalas nagko-control sa kanila, walang joy. Gusto ko silang pagsasampalin. Ako sinabi ko talaga, with confidently beautiful with the heart. Joy. Kasi makikita niyo ako, talagang joyful ako talaga. Amen. May utang tayo, joy. Amen. May sakit tayo, joy. Amen. Pagod tayo, joy. Amen. Kasi tawag dito, yun kasi yung pinag-aralan natin yung fruit of the Holy Spirit nung time ni Sis Grace, di ba? Ang kasunod na fruit after ma-develop ang love is joy. Amen. After ma-develop ng joy is peace. Sabi ko, hindi pala aksidente yung pagkakasunod-sunod nito, no? Na lahat tayo merong love. Pero hindi tayo lahat merong pure joy. Amen. Lahat tayo dito nag-attend ng church. Yung mga disciples ko po, mga leaders na yan, ha? Mga leaders na yan ng church. Mga nag-lead ng ganitong ministry, na ganyang ministry, nagtumutugtog dito. Pero imagine niyo ang sagot nila sa akin noon, hindi joy yung nagko-control sa kanila. Ha? Nasaan si Jesus sa buhay natin? Amen. Bakit? Ang tanong, bakit? Bakit hindi si Joy yung madalas napindot ng mga emosyon natin? Amen. So, tanong natin, yung sarili natin, do we really have a good sense of joy? Or katulad po nung nakitang picture, meron nga tayong joy, pero yung joy natin inuud. Amen. Yung joy natin bulok pala sa loob. Amen. Pina-share po ni Sis Grace, no, yung difference po ng happiness and joy. I-recap lang po natin. Happiness versus joy. Happiness is a feeling based on circumstances. Ayan. May nangyaring ganito, may binigyan ka ng ganyan, binigyan ka ng pagkain, binigyan ka ng cellphone, nilibre ka, ganyan. So, you are happy. Amen. Kasi may nangyari. Amen. May nag-trigger ng circumstance na yun, kaya ka naging happy. Halimbawa, may nakitang, uy, alam mo, binigyan ka ng 500. Ay, ba't mo ko bigyan ng 500? Kasi mukha kang nangangailangan ng pera. Happiness yon, amen. Pero yung mga taong walang pera, pero hindi nagmumukhang kailangan nila ng pera, anong meron sa kanila? Joy. Kasi hindi halata. Amen. Oh, sis, kamusta ka? Ay, bakit mo natanong? Kasi mukhang may problema ka. Kita eh. Amen. Yung mga tao na hindi halata yung problema nila, meron silang joy. Amen. Malalaman na lang pag nag-praise report. Ay, pag nag-praise report, ha? Ganyan naman lang pinagdadaanan mo. Oo, okay lang kasi kasama ko naman si Lord. Amen. Yan ang difference ng happiness and joy. Amen. Balikan po natin itong diagram po na to. Shinare po to ni Sis Grace, no? So, joy, it's a state or condition. Ibig sabihin, hindi mo siya mababago. State na nga siya, condition na siya ng katawan mo. Happiness is emotion, panandalian lang siya. Amen? Constant, yan, hindi niya naalis. Temporary, internal, tsaka external. Ibig sabihin, internal sa loob ng gagaling. Sa loob,
hindi mo siya kailangan ng trigger sa labas. Ibig sabihin, it's inside going outside. Happiness is kailangan may gawin sa labas bago mo ipakita. Amen? Kaya nga po, happiness comes from environment, but joy comes from God. Amen? But sadly, balik po tayo doon sa prutas na shinare ko po kanina. Ang dami sa atin, yes, we have joy, but we have a corrupted. Yan, we have a joy that is full ng peste. Amen. Amen. Which is nakakalungkot. Amen. Punta tayo sa next slide. Ayan. Ayan. Ay, bigyan ko po kayo ng perfect example muna ng joy and happiness, no? Nung shinare po to ni Sis Grace, parang sabi ko, ay, Lord, bigyan mo ko ng example. O sige, bigyan kita ng example. Happiness is when you have a new cellphone. Ayan. Yung parang ka-receive mo ng cellphone mo, ay, thank you kasi may bago ako cellphone. Yay, may bago ako cellphone. Bago yung cellphone ko. Amen. Joy is kung ano yung cellphone mo, okay na yun. Parang, hindi mo kailangan ng bagong cellphone para maramdaman yung joy. Amen. Na-imagine niyo po ba? Happiness is, anong ulam natin? Ay, may liempo dyan, may sisig dyan, may fried chicken dyan, may pizza. Ang daming masaya ka kasi bongga yung pagkain. Joy is, anong pagkain natin? Itlog, tuyo, ay, praise God, may pagkain, no, di ba? Ganon, ibig sabihin, yung joy, hindi kailangan matrigger sa labas. Amen. Happiness is, gusto ko mag-improve yung buhay ko. Ayan. Dami kong gustong mangyari sa buhay ko. Hindi ako magiging masaya kung hindi ko ito makakamit. Yung joy is, praise God, buhay ako. Amen. See the difference? Amen. And meron po tayong dalawang Bible character, no, na sobra akong na-amaze na ang sarap po talagang mag-aral ng salita ng Panginoon kasi fresh po sa akin. No? Nung ginagawa ko po yung series ko, ayan, na-realize ko, isi-series ko na lang din yung preaching ko every month. No? So, series po to. So, yung first series, part po ng series natin is Protect Your Joy. So, nung hinahanap ko yung Protect Your Joy, may bago revelation sa akin dito sa dalawang Bible character na to. Ayan. So, sinong makakapagsabi sa akin kung sino yung dalawang Bible character na yan? Amen. Si Jonah yung isa. Amen. And then yung isa is si? Wrong. Si Ret? Elijah. Praise God. At alam niyo po ba, nung inaaral ko to, ginugol ko sa Bible. Sino ba yung mga Bible? Ginugol ko sa Bible. Sabi ko, sino ba yung mga Bible character na na-depress? Siyempre, alam na natin si Elijah. Alam na natin yan. Amen. Pero sinabi doon sa search ko, is si Jonah. Amen. So silang dalawa. And then, nung binasa ko sila ulit, amazingly, alam nyo, nung time na na-depress sila, pareho silang nasa ilalim ng halaman. Mind blown na naman ako. Sabi ko, grabe ka, Lord. Sabi ko, gano'n, pareho silang na-depress at pareho silang na-depress sa ilalim ng halaman. Amen. Pero yung kwento ng depression nila, sobrang magkaiba. Amen. So, normal po ba sa mga anak ng Lord na ma-depress? Yes, normal. Walang exemption sa depression. Walang exemption sa pain and suffering, sa trials, sa tribulations. Lahat tayo, Christian, non-Christian, pagdadaanan natin yan. Kahit anak ng Diyos, nakakaranas ng depression. So maraming nakaranas ng depression sa Bible, no? Pero ito yung dalawa sa pinakasikat. Si Elijah and si Jonah. So pag-usapan muna natin si Elijah, no? So, ano bang kwento ni Elijah? What I like about the story of Elijah is, si Elijah po, sobrang dami niyang ginawa sa Panginoon. Sobra, ganda. Ganda lang kwento ni Elijah. If you read, ayan, basahin niyo po siya, 1 Kings 17, 18, 19. Ayan po, sulat niyo na po. Ayan. Baka may magtanong na naman sa akin na 17, 18, 19, basahin niyo po. So, i-recap ko na lang. So, what led to Elijah's depression? So, Elijah, nung tinawag siya ng Panginoon, he was on fire. Ang dami niyang ginawa. Ano yung una niyang ginawa? Nagpatigil siya ng ulan. Sabi niya, Lord, ayan, dahil makasalanan kayo, pinapatigil ng Lord ang ulan. Hindi uulan hanggat hindi ko sinasabing uulan. Yan ang sabi ni Elijah. Tapos nagtago siya. Amen. Nagtago si Elijah. And lo and behold, hindi umulan.
Amen. Nagkatotoo yung sinabi niya. And because nagtatago si Elijah, kasi dahil nga ang mga Jewish people, naniniwala sila sa mga prophets, pinapahanap ngayon ni King Ahab si Elijah. Hanapin niyo si Elijah, kailangan niya bawiin yung sinabi niya. Kasi nagtatagtuyot na. Imagine niyo 3.5 years hindi uulan. So ang mga plants, matutuyo ang mga crops, ang mga tao, ang mga poultry, poultry. Ang mga ano tawag sa mga baka, sa mga baboy, ha? Ang mga livestock, ayan, mamamatay. Amen. So pinahanap ni King Ahab si Elijah. Hanapin niyo si Elijah. Kailangan nating bawiin niya yung sinabi niyang hindi uulan. Hindi umulan for 3.5 years. Amen. So dahil hindi umuulan at si Elijah nagtatago, si Lord pinagtago niya si Elijah sa isang ravine. Ravine. Tapos doon sa ravine na yun, fresh water doon. Amen. At hulaan niyo kung sino nagdadala ng pagkain kay Elijah. Ang nagdadala ng pagkain kay Elijah, mga uwak. Amen. And ang daming lesson doon. Alam niyo po ba bakit madaming lesson doon? Kasi ang uwak, tawag dito, ano sila eh, anong tawag doon sa kumukuha ng patay? Kumakain ng patay? Yon, basta yun yung kinakain ng mga uwak. Kumakain sila ng mga patay na hayop. Amen. So, imagine niyo yung kumakain ng patay na hayop, yun yung nagdi-deliver sa'yo ng pagkain. Amen. So, grabe si Elijah, no? Sosyal. O, di ba? Parang, wow, sa lahat ng ibon na pwedeng gamitin ni Lord, uwak. So, talagang makikita nyo talaga dyan yung power ni Lord. Pero syempre, dahil pinag-pray ni Elijah na hindi uulan, natuyo yung ravine. Yung ravine, siyempre, no, hindi niya uulan eh. Siyempre, matutuyo yun. Amen. Dahil natuyo yun, si Elijah, no, nagpunta ngayon siya sa isang widow. Ayan, sabi niya doon sa widow na yun, bigyan mo ko ng tinapay. Sabi ng widow, huling pagkain na namin to ng anak ko, after nito, mamamatay na kami. Kasi nga may taggutom. Amen. Praise God. Sabi ni Elijah, hindi, pakainin mo ko kasi alagad ako ng Diyos. Sabi niya, pag pinakain mo ko, di ka magugutom. O di, sige na nga. Sabi, wala na rin mawawala sa akin, sabi siguro ng widow, no? Kasi after nito, mamamatay ako. So, kung ibibigay ko sa'yo to at namatay ako, namatay pa din ako. So, nag-obey na lang yung widow, no? So, binigay niya kay Elijah, and lo and behold, hindi naubos yung container ng widow. Amen. Tapos, i-double check ko lang ha, Mika, meron ding namatay na bata doon, di ba? Oh, yung anak. Ayan, tama. Oh. So, after no, namatay yung anak. Ayan. Tapos, binuhay ni Elijah yon. Pero isa doon sa tatanong ka, merong isang statement doon na sinabi ng widow, ngayon naniniwala na ako na alagad ka ng Diyos. Ha? So, nung una, hindi pa siya naniwala. Naniwala lang siya nung binuhay ni Elijah yung anak niya. So what can we say about this? No? What can we, kung i-dig deeper natin yung pagbabasa ng Bible, ibig sabihin, for me hindi ba napapakita ni Elijah yung characteristics ng alagad ng Diyos? Para mag-doubt yung widow of Zarephath sa kanya? Imagine ninyo, no? Amen. May milagro, may pagkain eh. Pero yung widow nagda-doubt pa rin. Siguro may pinapakitang characteristics si Elijah dun sa widow na, alagad pa talaga to ng Diyos? Amen. Alagad pa talaga to ng Diyos? Kaya, nung binuhay yung anak niya, ngayon, solve na ako, alagad ka nga talaga ng Diyos. Kahit siguro may mga mali sa ugali mo, naniniwala na ako ngayon na alagad ka ng Diyos. Amen. After that, ito na, yung pinakamatinding ginawa ni Elijah, no? Nagpabagsak si Elijah ng apoy sa langit. Ayan, so tinawag niya yan. So mahaba po yan, nasa 1 Kings 18 po yan. So pinabagsak ni Elijah yung apoy sa langit at pinapatay niya yung mga false prophets ng mga ni King Ahab, no? After po, no, nag-pray si Elijah 7 times. Hindi siya tumigil mag-pray dahil pinababalik niya ng ulan. After niyang mag-pray, amen, naging flash si Elijah. Paano siya naging flash? Kasi if you read the Bible, after pong umulan, sinabi ni Elijah, sabihin mo kay King Ahab, uulan na. So si King Ahab, sumakay po siya ng chariot niya. Alam niyo po yung chariot? Merong parang kalesa, pero social, chariot. So, sumakay po si King Ahab sa chariot niya. Amen. So, nakasulat po sa Bible, nalagpasan ni Elijah yon. So, imagine niyo, hala, si Elijah mabilis pang tumakbo sa kabayo. Sprinter pala si Elijah, no? Amen. So, nalagpasan niya yun. Amen. Praise God. So, ang daming nagawa ni Elijah. Sunod-sunod yung victory niya. Wala kang masabi. Amen. But, na-depress siya. Dami niyang ginawa sa Panginoon. Pero na-depress siya. Anong sabi dito sa Bible?
Now Ahab told Jezebel everything Elijah had done. Sinabi ni Ahab kay sa asawa niya kay Jezebel. Si Ahab, yung Israelite. Si Jezebel, yung naglalayo kay Ahab sa Panginoon. So imagine ninyo ha, ikaw Christian ka, tapos yung asawa mo hindi Christian. Nilalayo ka ng asawa mo hindi Christian sa Panginoon. Kaya napaka-importante, young people, pipili kayo ng partner ninyo, piliin nyo Kristiyano, hindi yung ilalayo kayo sa Panginoon. Amen. Sabi nga ni Mika, gusto ko to. Dami kong quotes sa'yo. Amen. There's two important choices in your life. Una is pag nireceive mo si Jesus as your Lord and Savior. Pangalawa, yung pipili ka ng asawa mo dahil wala nang bawian yan. Amen. So si Ahab, kinuwento niya kay Jezebel. Lahat ang ginawa ni Elijah at kung paano pinatay ni Elijah lahat ng propeta niya. Ayan, no? And how he had killed the prophets with the sword. Ayan, so si Jezebel, nagalit siya ngayon. Ano? Pinatay ni Elijah yung mga prophets ko? Napakadami kong prophets ha. Nakasulat sa 18 yon, alam ko hundreds yung nakasulat dun eh. So sabi ni Jezebel, Mary Ann, sabi mo nga kay Elijah, may the gods deal with you, be it ever so sincerely, if by this time tomorrow I do not make your life the same as one of them. O so parang sinasabi ni Jezebel dito, bukas Elijah, malalaman mo, lahat ng pinatay mo, mararanasan mo, papatayin din kita. Sabi ni Jezebel kay Elijah na ganyan. So nakarating kay Elijah yon, no? Nung nakarating kay Elijah yon, ewan ko kaya Elijah, no? Ang dami-dami niyang ginawa para sa Panginoon. Nagpatigil ka ng ulan, nagpaulan ka, nagpabagsak ka ng apoy sa langit, nagpadami ka ng pagkain, bumuhay ka ng patay. Natakot. Amen. Natakot siya. Elijah was afraid and ran for his life. Amen. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there. Sabi, maiwan ka na muna dyan. Amen. Kailangan ko tumakbo para wala akong kargo-kargo. Maiwan ka dyan. While he himself went a day's journey into the wilderness. So nagpakalayo-layo si Elijah kasi nga ayaw niyang mamatay. Amen. He came to a broom bush. Ayan. Sat down under it and prayed that he might die. Oh, ayan na. Anong lesson dito? Huwag tayong hihiga sa ilalim ng halaman. Yun ang lesson dito. Pag natatakot tayo, huwag tayo hihiga sa ilalim ng halaman kasi madidepress tayo. Amen. So, ayun, na-depress na si Elijah. Sinabi niya na, hey, Lord, karakal ko ng giyawa keka. Ayan, ang dami kong ginawa para sa'yo. As ito pa may mararanasan ko, papapatay pa ako. Parang, they're so mean. Ang lupit-lupit nila. Parang ginawa ko na lahat. Parang, hindi namin kong ginawa para sa iyo, Lord. Tapos gaganituin lang ako. Walang gustong magligtas sa akin. Oh, imagine. Parang, I'm so alone, Lord. Patayin mo na lang ako. Ayan. I have had enough, Lord. He said, take my life. I am no better than my ancestors. So, na-depress si Elijah. Amen. Gusto niyang mamatay. Amen. Alagad na yan ng Diyos. Amen. Marami nang nagawa para sa Diyos yan. Pero the question is, he felt depressed. And when you feel depressed, anong wala sa atin? Joy. Joy kasi yung nagbibigay liwanag sa paligid eh. Amen. Halimbawa, itong tablet ko. Ayan. Nung bago to, makinang to. Amen. Nung tumatagal to, at marami ng bago mas magandang gadget, dumidilim na siya. Kasi lumiliwanag na yung ibang gadgets. Amen? Lalo na yung Shopee. O, diba? O. SP later. O, diba? Bagong gadgets, mas maganda. Yun na yung lumiliwanag. Amen. So, nawawala yung joy na meron ako nito, nabigay ako ni the Lord sa akin to. Amen. Joy, on the other hand, is kahit ganong karaming lumitaw dyan, hanggat gumagana to, okay ako. Amen. Kaya doon ko po naintindihan, yung mga kaklase ko, yung mga friends ko, na parang yung cellphone nila, konting bagsak na lang bibigay na, pero hindi pa rin nila pinapalitan. Kasi meron silang joy. Bakit ko papalitan yung cellphone ko? Nagagamit ko naman. Nakapag-call ako, nakapag-text ako. Nagagawa ko lahat ng need kong gawin. Bakit ako bibili ng bago? Amen. Kasi 5 years old na siya. Ano ngayon kung 5 years old na siya? Amen. Well, yung mga tao na iba, gusto nila every year nagpapalit silang gadgets. Ako po yun talaga. Amen. So, tawag dito, Elijah, even though he is a servant of the Lord, he has done so many things of the Lord, wala siyang joy. Amen. So, yung heart niya, yung joy na meron sa heart niya is ano? Inuud. Binubulate. Amen.
wala siyang joy. Amen. Next is si Jonah. Ayan. Summary po, alam naman po natin si Jonah, inutusan siya ni Lord na pumunta ng Nineveh dahil sasabihin niya, oy, magsisi kayo sa mga kasalanan niyo dahil after 40 days, pupuksain ko kayo. Amen. Si Jonah, ayaw niyang sumunod. Amen. Ayaw niyang sumunod. Nung ayaw niyang sumunod, nakain siya ng isda. Ayan. Dahil nakain siya ng isda, sumunod na siya. So, ang lesson doon, sumunod ka, kundi makakain ka ng isda. Amen? Praise God. So, ayan na po. So, Jonah 1, 2, 3, 4. So, yung 1, Jonah 1, inutusan ni Lord si Jonah. Jonah 2, kinain si Jonah ng isda. Jonah 3, ito na yung nasa Nineveh na si Jonah. Tapos, sinabi niya, it took him 40 days na libutin yung buong city ng Nineveh para mag-repent. So, may dala siguro siyang bell, ewan ko kung anong ginawa niya. May dala siyang flag, or meron siyang megaphone. Megaphone. Noong time na yon may megaphone na. Sabi niya, Nineveh, pupuksain ng Panginoon ang bayang ito dahil kayo ay makasalanan. Magsipagsisi kayo. Amen. Tapos, hulaan niyo yung nangyari sa Nineveh. Nagsisi ba sila? Hindi. Ha? Alam na alam talaga, nandiyan ka naman ng BSG. Nagsisi yung Nineveh. Amen. Nagsisi yung Nineveh. Amen. Pero, anong mali sa puso ni Jonah? Yan, basahin po natin, no? Nagsisi yung Nineveh. Ano, pakibalik doon? Ayan. Nagsisi yung Nineveh. Ayan. Nung nagsisi yung Nineveh, anong naramdaman at reaction ni Jonah? Ito, but to Jonah, this seemed very wrong, and he became angry. Ano po ulit naging reaction ni Jonah nung nagsisi yung Nineveh? Nagalit. Hindi ka magtaka talaga. Alam nyo talaga nung binabasa ko to, sabi ko, alagad mo ba talaga to, Lord? Bakit hindi nila gets yung heart mo? Hindi nila gets yung heart ni Lord eh. Bakit? Kaya ka nga pinadala ni Lord doon para magsisi yung mga taong yun para hindi sila tunawin, hindi sila puksain at patayin ng Panginoon. Tapos nung nagsisi sila, nagalit ka. Lord, alam nyo, ginugal ko po talaga, sabi ko doon, is Jonah really a prophet? Kasi magtataka kayo, propeta ba talaga to? Naiintindihan ba talaga nila, Lord, yung puso mo? Amen. Kasi ito, kita nyo dyan, but to Jonah, this seemed very wrong and he became angry. Nagsisi yung Nineveh, ano nangyari sa kanya? Nagalit siya. Amen. Tapos nag-pray siya, anong sabi niya? But he prayed to the Lord. Anong sabi niya? Lord, isn't this what I said, Lord, when I was still at home? Ito yung sinasabi ko sa iyo, Lord, nung nasa bahay pa ako, nung nananahimik ako eh. Amen. Na kaya that's why I tried to forestall fleeing in Tarshish. Amen. I know that you are a gracious, compassionate God, slow to anger, abounding in love, a God who relents from sending calamity. Alam niyo, sumakit yung ulo ko kay Jonah dito. Alam niyo kung bakit? Dineclare mo pa. Alam mo palang ganyan si Lord. Bakit ka nagagalit? Alam niyo, minsan talaga, alam niyo, ang sarap tuktukin ng mga prophets sa Bible. Lord, pag nakita kami ni Jonah, kung disciple to, pupukpukin ko to ng mic. Sabi kong ganyan. Parang, ano yun, dineclare mo, tapos di mo galit ka? Dineclare niya yan eh. Sinabi niya, Lord, alam kong gracious ka, alam kong compassionate ka, alam kong you're slow to anger, alam ko you're abounding in love, alam ko you're a God who relents from sending calamity. Alam ko, Lord, na ikaw ang Diyos na ayaw nagpapadala ng trahedya. Pero nung hindi nagpadala ng trahedya si Lord, ano nangyari kay Jonah? Nagalit siya. Sinong ganyan? Ayan, dito, no? Na kilala mo si Lord, pero yung actions mo, it's very different from the nature of God. Si Jonah, ganun siya. Alagad siya ng Panginoon, pero hindi niya naintindihan yung puso ng Panginoon. Wala siyang joy. Ano mang ginawa ng Lord? Hindi niya pinuksa ang Nineveh. That's the character of God. Pero instead of Jonah celebrating with the Lord, yay Lord, nagsisi ang Nineveh, whippy! Let's celebrate. Celebrate good times. Come on! Kaysa nag-celebrate siya with the Lord. Yes Lord, nagsisi ang Nineveh. Ay, ang tito Jonah natin nagalit. Amen. Ganyan ba tayo mag-serve kay Lord, no? Anong sinabi ni Jonah? Ayan na. Ayan, mga line ng mga emo Christian. Now, Lord, take away my life, for it is better for me to die than to live. O, na-depress na si Jonah. Amen. Na-depress na siya.
But the Lord replied, "It is right for you to be angry." Jonah had gone out and sat down at a place east of the city. There he himself, gumawa siya ng shelter niya doon, sat its shade and waited to see what would happen to the city. So nag-antay siya, lumabas siya, no? Bakit siya nag-aantay doon? Kasi nag-aantay siyang magunaw pa rin yung city. Amen. Yun yung point niya doon. So ano nangyari? Dahil nag-aantay siya doon, ang Lord, nagpatubo siya ng halaman. Then the Lord God provided a leafy plant, made it grow up over Jonah to give the shade for his head to eat his discomfort. And Jonah was very happy about the plant. But at dawn the next day, God provided a worm which chewed the plant so that it withered. When the sun rose, God provided a scorching east wind, and the sun blazed on Jonah's head, so that he grew faint. He wanted to die and said, "It will be better for me to die than to live." Ayan na, talaga namang, Lord, mamatay na lang ako, Lord. Amen. But God said to Jonah, "Is it right for you to be angry about the plant?" "It is," he said. "I'm so angry, I wish I were dead." Amen. "I'm so sad, I wish I were dead." Amen. "I'm so disappointed, I wish I were dead." Amen. Ganyan ba tayong mga Kristiyano, no? Every time may nararanasan tayo, ay Lord, kunin mo na lang ako, Lord. Kunin mo na lang talaga ako, Lord. Amen. Tuloy natin. But the Lord said, verse 10, "But the Lord said, you have concern about this plant. Though you did not tend to it or make it grow, it sprang up overnight and died overnight. And should I have not concern for the great city of Nineveh, in which there are more than 120 people who cannot tell their right hand from their left, and also many animals." Amen. Alam po napansin niyo sa kwento ni Elijah at saka ni Jonah? Ano po napansin niyo sa dalawa nila? No? Mali yung attitude nila. Amen. Even though alagad sila ng Panginoon, maling-mali yung attitude nila. Elijah have done so many things for the Lord, but he still got depressed because his joy was not there. Amen. Jonah, the same thing. Alam niya na ganito si Lord. Alam niyang papatawarin ni Lord yung Nineveh. Ang ginawa niya, tumakbo siya. At nung pinatawad ni Lord yung Nineveh, instead of celebrating with the Lord, nagalit siya. Parang, kilala mo ba talaga si Lord? Alagad ka ba talaga ni Lord? Bakit hindi mo naintindihan na yung puso ni Lord is gusto niyang magpatawad, gusto niyang magpagaling. Amen. Gusto niyang mag-heal. Amen. Yun ang nature ni God. Amen. Yun ang original nature ni God bago siya magalit. Amen. And bilang mga alagad ng Panginoon tayo yun. Amen. Bakit sila na-depress? Na-depress sila because hindi nangyari yung gusto nilang mangyari. Amen. Elijah, doing all those things, he expected the Israelites to repent. Nung time ni Elijah, ang daming ginawa. Ginawa niya lahat yun kasi gusto niya yung mga tao bumalik sa Lord. Amen. Pero kaysa bumalik sa yung mga tao sa Lord, anong ginawa ni King Ahab? Pinapatay siya. Amen. Parang ang dami ko lang ginawa, papapatay pa ako. Amen. Si Jonah, ganun din. Amen. Si Jonah, gusto niya, "O Lord, alam kong mawain ka, ha? Alam ko mapagpatawad ka, pero pag ginawa ko to, gusto ko wag mo silang patawarin." Labo. Amen. So nakita niyo yung fruit kanina? Pa-flash kanina ng fruit, anak. Ayan. Yung fruit na, yan. Alagad tayo ng Panginoon, pero alam niyo yung mga tao nagsisimba, tas kalabas ng simbahan numero 1, chismosa. Amen. Alam mo yung kalabas ng simbahan numero 1, nagmumura. Amen. Ganyan. Amen. Walang pagbabago. Kilala ang Lord, nagbe-bear ng fruit. But your insides are rotting. Amen. Punong-puno ng peste. Amen. Balik mo sa isang slide, anak. Doon sa maganda yung prutas. Hindi ganyan yung prutas. Amen. The joy of bearing fruit. Ano bang klaseng fruit yung binibear natin? Amen. Are we protecting the fruit? Amen. Doon tayo sa slide natin. Doon sa Psalm 14 verse 1. Amen. Sabi dito, doon sa Psalm 14 verse 1. Yan. "The fool says in his heart, there is no God. They are corrupt. Their deeds are vile. There is no one who does good." Amen. Bakit ko po ito na-share, no? Amen. Minsan natatanong natin, ano bang diferensya natin sa mga hindi naniniwala sa Diyos?
Tayong mga naniniwala sa Diyos, nagsasuffer, nagkakasakit, naghihirap. Yung mga hindi naniniwala sa Diyos, minsan sila pa yung mayaman, sila pa yung okay, kasi mga magnanakaw, mga gumagawa ng masama, mga sinungaling, mga mapang-abuso, sila yung okay. Amen. Pero ang sinasabi ng Panginoon, no, yung mga taong yan, foolish sila. Amen. Kasi ang pag-iisip nila, tawag ito, walang Diyos. Amen. Corrupt sila, yung deeds nila vile, and hindi sila gumagawa ng mabuti. Amen. Tayong mga Kristiyano, ganun din pala tayo. Even though we have God, yung corruption natin hindi sa labas nakikita, nasa loob. Amen. Lord, ang dami ko nang ginagawa sa'yo, pagod na ako sa ministry ko. Ayan. Lord, ang tagal-tagal ko nang nagsaserve sa'yo, ganito na. Pero bakit wala pa rin joy? Amen. Yung mga disciples ko dyan, ayan, yung mga nakaupo sa mga controllers ninyo, sadness, anxiety, amen. Lalo na yung mga Kristiyano na kayo, since bata pa kayo, bakit hanggang ngayon hindi pa rin joy yung nagko-control dyan? Amen. Anong problema? Ano ba kayo? Elijah and Jonah ba kayo? Manglilikod ba talaga kayo ng Panginoon? Kasi hindi nyo naintindihan yung puso ng Panginoon eh. Yes, you are doing so many things for the Lord, but you do not understand His heart. Amen. Pagod na ako mag-serve. Ba't pagod ka na mag-serve? Kasi hindi ako na-appreciate. Eh, hindi ka naman nagsaserve para ma-appreciate. Nagsaserve ka para kay Lord. Amen. Pagod ako. Nasaktan ako. Ay, gulay. Kanino ba tayo nagsaserve? Amen. Kainis kami. Sobrang na-stress ako eh. Stress ako eh. Tagal-tagal ng Kristiyano. Nabe-burn out ako. Yung burnout, pag-usapan natin sa Don't Watch. Amen. Praise God. Pag-aaralan po natin doon yung container. Amen. At saka yung refill ng container, saka yung whip, saka yung light. Amen. Ang dami pag-aralan dito sa Joy, no? Kasi si Joy nagliliwanag ka ba? Dito nabubulok yung prutas mo. Yung pangalawa natin pag-uusapan is nagliliwanag ka ba? So dito muna tayo. Amen. Matakot tayo kung matagal na tayong Kristiyano tapos nakakaramdam pa rin tayo ng ganito. Amen. Kasi ibig sabihin, all these times, yung mga prutas mo, bulok. Puno ng bulati. Amen. Which is scary. Amen. Kung iisipin nyo, ikaw lang ba, hindi ka nag-iisa. Ayan, basahin nyo yung Book of Elijah tsaka yung kwento ni Jonah. Hindi nila naiintindihan yung puso ng Panginoon. And, paano man natin maintindihan yung puso ng Panginoon? Isa lang talaga. Ayan o. Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Alam niyo pa pinanood yung Chosen, isa pong maganda doon, na gustong-gusto kong i-emphasize nila, laging nawawala si Jesus. Pag nanood kayo ng Chosen, laging nawawala si Jesus. Amen. Isa pa, laging nawawala si Jesus. Amen. Bakit lagi siya nawawala? Sabi dyan, no, often. Ano ibig sabihin often? Anong Tagalog yan? Lagi. So si Jesus, madalas siyang mag-withdraw, madalas siyang mag-isa, at doon siya nagpipray. Doon siya nakikipag-communicate kay Father. Amen. Tayo kasi hindi. Madalas tayo mag-Netflix, madalas tayo mag-Facebook, tapos konti yung time natin mag-pray. Amen. Konti yung time natin magbasa ng Bible. Kaya praise God po, no? Yung mga gusto talaga magbasa ng Bible, mag-join kayo ng BSG. Excited na ako bukas. Amen. Praise God. Kasi, kung sa pagbabasa lang natin, ng salita ng Diyos, makikita natin kung saan tayo mali. Nung binasa ko yung kay Elijah at saka kay Jonah, doon ko nakita, no? Mali pala talaga yung attitude nila. Yung heart nila, though they were serving the Lord, it was not juicy. It was wormy. Huwag na ako ito. Didistract ako kay Mika. Amen. Mabulati siya. Amen. Praise God. Hallelujah. May papakita ko akong picture dito. Ano po yan? Ha? Shell, maraming salamat, Shell. Ano to?
It's a clam. Ayan, it's a clam na may shell. Di ba? Alis, tama ka pa rin, di ba? Amen. Pero nakikita nyo yan? Yan yung loob ng clam. So pag nagmo-move ang clam, lumalabas yan. Amen. Pero pag nakakita kayo ng clam, ano yung clam? Laging sarado. Amen. Ang clam lalabas lang yan pag kailangan nilang gumalaw. Amen. Ganon din tayo. Let's protect our joy. Amen. Let's be like Jesus na laging sinisik si Lord. Amen. Dapat clam tayo. Lagi nating pinoprotektahan yung sarili natin. Amen. And as a conclusion po, no, ayan. Hindi pa naman, tama may nakitumayo. Amen. Ano naman nakitumayo? Yung conclusion ko lang, i-prepare yung mga sarili nyo. Ayan. Pray for the Holy Spirit. Ayan. Sandali lang to. Amen. Ayan. How to protect your joy? Una, fix your attitude. Attitude kay. Hindi ka pwedeng mamili ng ginagawa mo sa Panginoon. Amen. Fix your attitude. Huwag tayo ma-attitude sa Panginoon. Amen. Ma-attitude si Jonah at si Elijah sa Panginoon. Lord, patayin mo na ako. Dami kong ginawa para sa'yo. Lord, patayin mo na ako kasi di naman nangyari gusto kong mangyari. Amen. Naalala niyo po kanina, yung prayer, it's really not about asking God about anything. But prayer is about yung pagbabago nangyayari sa buhay natin. Nakasulat po dyan, no? Fix your attitude. Hindi change your attitude. Magkaiba po kasi yung fix sa change eh. Change, baguhin mo. Fix, ayusin mo. Ako naniniwala po ako, lahat tayo may fruit of joy. Pero hindi po tayo lahat maganda yung fruit. Marami sa atin dito may bulate. Katok-katok sa mga disciples ko dyan. Diba? Imagine niyo, ilan yung disciples ko? 9? Ilan kami noon? 6? O 7 ako, kasama ako. Lahat sila, walang joy. Gusto ko silang pasin ng mic. Amen. Pero nakangiti lang ako noon kasi joyful ako eh. Pero deep inside, gusto ko silang balusin ng mic. Kaya lang wala akong hawak na mic kasi. Anger. Amen. Fix your attitude. Pag nagsaserve ka kay Lord, ano ka ba madalas? Triggered? Pag nagsaserve ka ba madalas, sad ka ba? Pag nagsaserve ka ba madalas, inggit ka? Anxiety ka? Ay, kapatid, fix your attitude. Ano mo si Joy sa controller. Amen. Pangalawa, fix your perception of God. Ayusin mo yung perception mo sa Panginoon. Kasi marami sa atin mali ang perception sa Panginoon. Katulad na lang dyan, si Elijah at si Jonah, mali. Sobrang mali ng perception nila kay God. And because of their wrong perception of the Lord, of God, na-depress sila. Amen. Ano po ba yung mga ibang example dyan, no? Na fix your perception of God. Una is yung we want to be appreciated. Ayan. Alam niyo po ba sa life group ko na lang? Life group ko talaga. Patama ko talaga to sa life group ko. Hindi naman sa life group, no? Pati sa ministry. Alam mo, sa dami po ng ginagawa ko sa ministry ko, napakadalang nang may mag-thank you. Meron ako isang disciple na lagi nag-thank you. Appreciate ko siya. Amen. Hindi naman kailangan mag-thank you sila eh, kasi ginagawa ko naman yun para kay Lord. Pero doon ko naiintindihan, no, na sa lahat ng 100 times na nilibre ko sila, siguro mga 3 times lang sila nagpasalamat sa akin. Na maraming salamat sa libre, maraming salamat sa pagkain. Parang walang man lang thank you. Amen. Meron thank you sa prayer, Lord, thank you sa nag-bless ng food, ganyan. Pero yung lalapitan ka nila, magti-thank you sila sa'yo, wala, amen. Kung doon ka nakafocus, mawawala ka talaga. Kaya nga buti na lang, hindi ako nakafocus sa appreciation nila eh. Nakafocus ako sa ginagawa ko sa Lord. But merong one time na na-depress, hindi naman ako na-trigger ako, no, sa life group namin. Yan, alam nila to, shinare ko sa kanila to. Alam mo, darating ako, late na sila, tapos wala pang pagkain. Ako na bumili ng pagkain. Ako na nag-prepare. Tapos ako pa mag-aantay sa kanila. Wow! Para ang galing-galing. Darating ako dito, mauuna ako bibili ng pagkain, ako magluluto. Parang, ang saya-saya. Tapos walang thank you, no? Buti na lang talaga nakafocus ako kay Lord. Amen. Kasi kung hindi, baka wala na akong life group. Amen. Yung appreciation na yan. Amen. At the end of
medyo nakorap ako ng konti doon. Pero buti na lang, mabilis kami nag-recover ng Panginoon. Amen. Next is yung pagiging consistent natin. Yung pagiging consistent natin, hindi dapat yan nakabase sa emotions natin. Amen. Yung nag-attend ka ng church kasi masaya ka, tapos pag di ka na masaya, di ka na mag-attend. Amen. Dapat nga, mas lalo kang mag-attend pag hindi ka okay. Kasi mas kailangan natin. Amen. Praise God. Hindi ko naman sinasabi huwag ka na mag-attend pag masaya ka kasi hindi mo kailangan. Amen. Mas kailangan mo lang. Amen. Tapos, tawag dito, marami, comparison. Yan, comparison. Tawag dito, yung church natin maliit. Ang liit na nga, ang dami nating ministry. Worship team ka na, cooking ministry ka pa. Diba? Intercessory ka na nga, ano ka pa, tawag dito, kids ministry ka na, lyrics ka pa, o di ba? Ang liit-liit, ang dami-daming ginagawa. Amen. Pero, wala tayong magagawa eh. The parable of the talents, yun ang binigay sa atin ng Panginoon kasi yun yung sa tingin niyang kaya natin. Amen. Kaya let's fix our perception of God na binigay sa atin. Ngayon ko na-appreciate yung sinasabi sa akin ni Sis Grace. Hello, Sis Grace. Mag-comment ka dyan kung nanonood ka. Hanapin yung comment mo mamaya. Hindi kasi nila naiintindihan, bro, na, tawag dito, yung ministry kasi is, tawag dito, it's a privilege. Ayan, privilege. Ngayon ko naiintindihan, oo. Pag tama yung perception natin sa Panginoon, yung ministry natin, hindi siya nagiging work. Hindi siya nagiging burden. Nagiging privilege siya. Amen. Na, ay, pag tumugtog ako si Lord, yung tinutugtugan ko. Amen. Pag pumunta ako dito na maaga at late yung mga disciples ko, ayos lang yun kasi alam ni Lord, maaga akong dumating. Amen. So let's fix our perception of God. Amen. Ayun lang naman po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So, magpipray po tayo. Ayan. So, I pray po na marami po tayong naintindihan today, no? Protect your joy. Amen. I pray right now in the name of Jesus na marami po tayong natutunan. Marami po ba tayong natutunan? Amen. Sa buhay ni Elijah at ni Jonah. Hallelujah. And let's sing to the Lord right now and prayer po yung mga prayer pointers natin today. And I pray, no, church, that tonight, we are all bearing fruits of joy. But let's protect our joy para po yung mga binibear nating fruits is hindi makurap. Hallelujah, Jesus. Lord God, thank you, Lord. Holy Spirit, we invite you in this place. Holy Spirit, we need you. Holy Spirit, we want you. Holy Spirit, we acknowledge your presence in this place. And help us to pray for our prayer pointers and for our brothers and sisters right now. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Holy Spirit. Yes, Jesus. Holy Spirit. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Kung gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang wala humpay. Mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'king
nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lang lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Hallelujah, hallelujah. Lord Jesus, Lord, thank you, Lord God, for today, Father God. Tunay na kayo'y tapat, dakila, mapagmahal sa amin, Panginoon. You are our healer, Father God. You are our comforter, Panginoon. You are our Savior, our provider, Panginoon. You are our banner, Father God. Thank you, Lord God, for your grace and your mercy abound sa buhay sa lahat ng iyong mga anak, Panginoon. Thank you, Lord God, dahil nakakatayo kami. It's because of you and you alone, Father God. Thank you, Lord God, sa lahat ng blessing, Panginoon, na meron kami, Father God, material man yan, Lord God, at mas lalo, Lord God, yung hindi material, Panginoon, na kayang bayaran ng pera, Lord God, na meron kaming blessings, Father God. Lord, right now, lumalapit kami sa inyo at humingi kami ng kapatawaran, Lord God, sa aming mga kasalanan, Father God.
yung mga kasalanan na sinadya namin at di namin sinadya, yung mga kasalanan na alam namin at hindi namin alam, Father God. We admit that we are a sinner, Panginoon, and we admit, Panginoon, madalas, mabilis kaming makalimot, Panginoon, madalas, Lord God, naulit namin, Lord God, yung mga little sins, Panginoon, na akala namin, Panginoon, hindi nakakasakit sa inyo pero nakakasakit. And for that, Father God, we ask for forgiveness, Panginoon. And right now, Father God, for this day, we are praying, Lord God, for our prayer focus, Lord God, healing, Panginoon. Lord, you are our healer, Father God. Holy Spirit, come in this place right now. Lord, sobrang daming ng areas ng buhay namin, Panginoon, na kailangan ng kagalingan, Father God. Lord, may uso pong sakit ngayon, Panginoon. And we're praying, Lord God, for healing and protection, Lord God, sa sakit na nararanasan, Lord God, ng bawat isa, Lord God. Lord, we're praying, Father God, dun sa mga nakakaranas ng usong sakit ngayon, Father God. We're praying na matagal na nilang iniinda, Panginoon. We're praying, Father God, for healing for each and every one of us, Lord God. Dun sa mga wala pa pong sakit, Father God, we pray na i-increase niyo po yung immune system ng lahat. Yung mga hindi nagkakasakit, Father God, hindi na po nila kailangan magkasakit pa, Father God. In Jesus' name, Lord God. In Jesus' name, Panginoon. Lord, sobrang daming sakit, Lord God, na naglipa na, Lord God, dito sa mundo. Not only physical, Panginoon, but we're also experiencing, Lord God, emotional and mental sickness, Lord God. Yung spiritual sickness, Lord God, na katulad ng pinag-aralan namin today, Father God. We may bear fruits, Panginoon, but hindi namin alam, Lord God, yung fruits pala namin minsan is punong-puno na, Lord God, ng peste, Panginoon, kasi hindi namin pinoprotektahan yung heart namin, Father God, na kabukas namin ng prutas na yun, Lord God. Ang daming uod sa loob, Father God. And right now, we're praying, Lord God, that you heal, Lord God, the spiritual part of our life, Panginoon, na thank you, Lord God, sa buhay ni Elijah at sa buhay ni Jonah, Panginoon. Marami silang nagawa para sa inyo, Father God, but marami rin kaming dapat matutunan, Lord God, sa the way they serve, Panginoon. Why they came to the point, Lord God, na na-depress sila, Panginoon. Lord God, depression is real, Father God. Marami po nakakaranas ng depression, marami po nakakaranas ng demotivation, marami po nakakaranas ng anxiety, Panginoon. But right now, Father God, I pray, Father God, that you light up, Lord God, sa puso namin, Lord God, yung pure joy, Panginoon, yung napakamagandang prutas, Lord God, the joy of bearing fruits, Lord God, sa aming Christian journey, Father God. We're praying, Panginoon, na magkaroon kami ng spiritual breakthrough, Panginoon. Lord, I lift up, Lord God, to you, Panginoon, yung mga nakakaranas ng spiritual stagnation, Panginoon, yung spiritual fatigue, Panginoon, yung spiritual plateau, Panginoon, na parang nakaramdam nila, Panginoon, hindi na nag-move, Lord God, yung kanilang spirituality, Lord God. Hindi na sila nag-grow, Panginoon. Right now, Father God, I pray in the name of Jesus, Father God, you light up that fire, Lord God, once again in our hearts, Father God. Lord, buhayin mo, Lord God, yung gutom, Lord God, sa puso at kaluluwa namin, Panginoon, for your word, Panginoon, because that's the only way for us, Lord God, to achieve spiritual breakthrough, Panginoon, in Jesus' name, Lord God. In Jesus' name, Panginoon. We're also praying, Lord God, for the chronic illness and the ongoing struggle, Lord God, na pinagdadaanan ng bawat isa. Lord, we're lifting up, Lord God, to you, yung may mga sakit, Father God, yung mga may liver diseases, Panginoon, na nakakaranas ng fatty liver, Panginoon, diabetes, Panginoon, high blood, Panginoon, stroke, Father God, paralysis, Father God. Lord, walang namin sa inyo, Lord God, walang imposible, Panginoon. Oh, Lord God, these things, Lord God, hinders us, Lord God, from being our best, Panginoon, in terms of physical, Panginoon. Right now, Father God, we pray for healing, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God. In the name of Jesus, Panginoon. Kaakibat niyan, Father God. We're also praying, Lord God, for discipline sa pagdadayet namin, Lord God. Because sometimes, Lord God, these diseases, Lord God, yung diabetes, yung high blood pressure, yung high cholesterol, high uric acid, high creatinine, high sugar, Panginoon. Dulot, Lord God, yun ang undisciplined namin, Lord God, at sa pagkain, Panginoon. So we pray, Lord God, na kaakibat ng healing, Panginoon. We pray, Father God, you bless us, Lord God, with the discipline, Lord God, with the power, Lord God, to restrain ourselves, Lord God, sa pagkain ng hindi tama, Panginoon, in the name of Jesus. We're also praying, Lord God, for the wounded heart and troubled spirit, Panginoon. Lord,
Alam ko, Lord God, sa simbahan ito, Lord God, simbahan sa buong mundo, Panginoon, na maraming Kristiyano pa rin, Lord God, ang nakakaranas, Lord God, ng sugat, Panginoon, sa kanilang mga puso, Lord God, mga unforgiveness, bitterness, Panginoon, anger, Lord God, pride, Father God. Lord, dahil dito, Panginoon, hindi namin maranasan, Lord God, yung true freedom, Lord God, na nanggagaling sa inyo. Dahil itong mga bagay na to, Lord God, is patuloy na nagtatanikala sa amin, Lord God, sa nakaraan namin, Father God. Right now, Father God, I pray, Lord God, for this wounded heart to be healed, Lord God, by the gift of joy, Father God. The gift of joy, Lord God, that comes from the Spirit, Panginoon. Lord, itong gift of joy na to, Lord God, this joy, Panginoon, is sobrang importante, Lord God, because it will make us shine, Father God. Yung mga bagay, Lord God, na madilim, Lord God, is nagliliwanag, Lord God, because of the gift of joy, Panginoon. And right now, Father God, I pray that you heal the hearts, Lord God, and the troubled spirits, Panginoon, ng mga tao, Lord God, na hindi pa nararanasan, Lord God, yung pure joy, Lord God, na nanggagaling sa inyo, Lord God. Yung malinis, Lord God, na joy na hindi inuuod, Panginoon. Yung joy, Lord God, na punong-puno ng fire. Yung joy, Lord God, na punong-puno ng purpose, Panginoon. Yung joy, Lord God, na walang makapigil, Panginoon, because alam namin, Lord God, yung pinaglalaban namin, Lord God. Alam namin, Lord God, yung dahilan ng faith namin, Lord God. Alam namin, Lord God, yung pupuntahan namin, Father God. Meron kaming assurance, Panginoon. Lord God, plant those seed, Lord, right now of joy in our hearts, Lord God. And we pray, Lord God, mag-bear ito ng fruit at iprotektahan namin ito, Lord God, para hindi na tumuling mapeste at mabulate, Lord God, ng kalaban, Panginoon. In Jesus' name, Lord God. In Jesus' name. Lord, we're also lifting up, Lord God, to you, the physical healing and strength, Lord God, ng bawat isa. Lord, inirarise up ko po sa inyo, Lord God, lahat po, Panginoon, ng ministers, volunteers, leaders ng inyong simbahan, Panginoon. Lord, sa church na to, Lord God, wala naman kaming full-time, Panginoon. And because of that, Lord God, marami sa amin, Lord God, yung nagdo-double ng ministry, Panginoon. Even the pastors, Panginoon, nagli-lead sila, Panginoon, pero meron pa rin silang mga trabaho, Panginoon. And because of that, Lord God, nakakaranas kami minsan ng pagod, Panginoon, ng sakit, Panginoon. Right now, Father God, I pray for the renewal of strength for everyone, Father God. In Jesus' name, Lord God, in Jesus' name, Father God, Holy Spirit, fill our hearts with strength, heal our bodies, Panginoon, para patuloy kami makapagministeryo sa inyo, Lord God, na may kagalingan, may kagalakan, may kalakasan, Panginoon, in Jesus' name, Lord God, in Jesus' name, Panginoon. We're praying, Father God, for the divine comfort and peace na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Lord, bless us, Lord God, with peace, Panginoon. Bless us, Lord God, with sleep, Panginoon. Maraming sa mga kabataan ngayon, Lord God, na nakakaranas ng sleep deprivation, Panginoon, because hindi sila makatulog, Panginoon, ng tama, Father God. Lord, we pray, Father God, for your peace, Lord God, for your comfort, Lord God, to come upon all of us, Father God. Para po, Lord God, yung pag gusto namin magpahinga, Lord God, makakapagpahinga kami, Lord God. Pag gusto namin matulog, Lord God, makakatulog kami, Lord God. Lalong-lalo na, Lord God, sa mga kabataan, Panginoon. Calm their anxious mind, Panginoon. Lord, help them, Lord God, na wag po, Lord God, nilang paupuin yung anxiety, Lord God, sa controller, Lord God, ng puso't isipan nila, Lord God. Pagkus, Lord God, let joy, Lord God, be upon them, Lord God. In Jesus' name, Lord God. In Jesus' name, Panginoon. Hallelujah, Father God. We're praying, Lord God, that you restore the health and well-being of each and every one of us, Father God. Right now, Father God, we're lifting up, Lord God, to you the special request, Panginoon, for Jarina, Mika, Carpio Santos, Panginoon. Meron siyang enlargement of the heart ngayon, Panginoon, Lord God. And pneumonia, Panginoon. May taning na siya, Lord God, hanggang end of July, Panginoon. Lord, hindi ko kilala personally, Lord God, itong taong to, Lord God. But thank you, Lord God, for allowing us, this church, Lord God, to pray for her. Right now, church, let's pray. Miraculous healing sa buhay ni Jarina, Mika, Carpio Santos Church. Sama-sama tayo mag-declare ng anointing, ng healing sa buhay niya at sa family niya. Hindi natin alam ang plano ng Panginoon sa buhay niya, but we pray that right now, extension of life, healing sa buhay niya, na hindi siya mawawala, na hindi niya nare-receive si Jesus Christ, na ma-receive niya yung good news, ma-receive niya yung gospel, na magamit itong pagkakataon na to, Lord God, in Jesus Christ, Panginoon, para mas makilala pa kayo, Lord God, sa buhay niya at sa buhay ng lahat ng taong nakakakilala sa Kanya, yung pamilya niya, yung buhay, Lord God, ng mga taong nakapalibot sa Kanya, Lord God, is mababago, Lord God. Lord, right now, we're praying, Lord God, that intervene, Lord God, sa buhay, Lord God, ni Jarina, Mika, Carpio Santos, Panginoon. Lord,
enlargement of the heart and pneumonia, Lord God. We're praying, Lord God, for healing, miraculous healing, Lord God, sa buhay niya, Panginoon. Lord God, sinasabi ng mga doktor, Lord God, hanggang end of July lang siya, Panginoon. Pero, Lord God, doktor lang sila, tao lang sila, Lord God. Bagkus, Panginoon, you are bigger, Lord God, than any doctors, Lord God, in this world, Panginoon. Right now, Father God, we're praying, Father God, Holy Spirit, come upon her life, come upon her family, Panginoon. Iparanas mo sa kanila, Lord God, yung true healing na nanggagaling sa inyo, Lord God. In Jesus' name, Lord God, in Jesus' name, Lord God, maraming salamat, Lord God, sa buhay ni Jarina, Mika, Lord God, Carpio Santos. We're also lifting up, Lord God, to you, Panginoon, yung may mga sakit right now, Father God. We're praying, Lord God, for healing, Lord God, that comes from the power and from the blood of Jesus, Lord God. Thank you, Lord God. And for church, let's open the prayer request of our brethren right now. And sama-sama po natin silang pag-pray. Hallelujah, Jesus. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pag- Yes, church, let's pray for our brethren while singing this song. Yes, Lord God. Yes, Jesus. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag- Hallelujah, Father God. Declare blessings sa inyong mga kapatid. Yes, Lord Jesus. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong Yes, Lord Jesus. digin, kalakip ng awitin. Kaya ng dagat na Yes, Lord. hindi napapagal. Yes, Lord God, we lift up our prayers of our brothers and sisters to you, Lord God. Ay sa'yo magmamahal. Yes, Jesus. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Yes, Jesus. Wagas na pagsintay iyong digin, kalakip ng awitin. Yes, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Lord, thank you for this night, Father God. Thank you for the word, Panginoon. Thank you, Lord God, na nakapag-praise and worship kami, Lord God, at muli nakapag-aral kami, Lord God, ng iyong salita, Panginoon. Right now, Father God, we lift up, Lord God, to you the prayers of our brothers and sisters, Panginoon. Lord, maraming salamat sa opportunity na mapag-pray po sila at kahit papano, Lord God, makilala namin sila, Lord God, through their prayer requests, Panginoon. Maraming rin salamat, Lord God, sa salita mo, Lord God, sa gabing ito, Lord God. Lord, may we learn, Lord God, to protect, Lord God, our joy, Lord God. Lord God, the enemy comes to steal, kill, and destroy, Panginoon. Minsan, Lord God, nakakampante kami, Father God, na nakakalimutan namin, Lord God, na meron kaming kaaway, na gustong nakawin, gustong patayin, Lord God, gustong sirain, Lord God, yung prutas, Lord God, na binubunga namin, Panginoon. Hindi namin napapansin, Lord God, na may bulati na pala, Lord God, sa hearts namin, Panginoon. And it's because of that, Lord God, na hindi namin, Lord God, it prevents us, Lord God, from living our best life as Christians, Panginoon. Lord, hindi mo gusto na mag-suffer kami, Panginoon. Gusto mo, Lord God, na maging malaya kami, Father God. Lord, I pray right now, Father God, sabi sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always, Father God. And itong verse na to, Paul wrote this while he was in prison, while he was suffering, Panginoon. But in spite of him suffering, Father God, and in spite of him, Lord God, being in prison, Panginoon, he was still able to write, Lord God, this powerful verse, Lord God, na in any circumstances, Father God, may we find a reason to rejoice, Father God. And when we have joy in our life, Lord God, pure joy, Lord God, joy that is uncorrupted, Panginoon, we always find things, Lord God, to be grateful for Panginoon. And sabi sa Philippians 4:8,
24/7, that if we have that spirit of gratefulness in our hearts, Lord God, peace will come to us, Lord God, that will transcend all understanding, Panginoon. Hindi na lang namin maiintindihan, Lord God, bakit kami at peace in spite, Lord God, na maraming nangyayari sa paligid namin. It's because, Lord God, we have that through yung totoong prutas ng joy sa buhay namin, Panginoon. Thank you, Lord God, for this day, Panginoon. We lift your name up high, Father God. Kayo nawa, Lord God, ang maitaas sa buhay namin, Panginoon. Thank you, Lord God. May we have the joy of bearing fruit, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, church, and God bless and good night po. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Praise God. Magandang gabi at pinagpalang gabi po sa bawat isa. And ngayon po, tayo ay dadako na sa ating pagbibigay. And I pray that our hearts are prepared, our spirituality are prepared sa ating buhay. And before we pray, I just want to read from Hebrews chapter 11, verse 4. Ayan, sabi po dyan, by faith, Abel brought God a better offering than Cain did. By faith, he was commended as righteous when God spoke well of his offerings. And by faith, Abel still speaks even though he is dead. Amen. I believe aware naman po tayong lahat sa kung ano yung kwento behind of the offering of Abel and Cain. Usong-uso po yan sa mga bata, no? Amen. And kung mapapansin po natin dyan, sa unang word, sabi niya, by faith, Abel brought God a better offering than Cain did. Noong mga panahon po kasi na yon, wala po ako natatandaan that in their time, meron na po or uso na po yung offering. Hindi ko po sure ha, pero sa Bible po, as I read, Genesis chapters 1 hanggang 4. Chapter 4 po kasi yung kay Abel and kay Cain. Wala pa akong nababasa regarding offering. So, many scholars are saying na yan yung first offering. Pero, before kasi nung tithes, kay Abram po kasi unang nangyari yung tithes, kay King Melchizedek, nauna po si Cain at si Abel. So parang nung mga panahon na yon, wala pa po talagang official commandment of what to offer, ano yung gagawin sa offering. Pero by faith, amen, si Abel at si Cain, nagbigay po sila ng offering nila. And alam naman natin that what Abel offered was yung panganay at mabuting tupa. Amen? Pero yung kay Cain, yung mga tira-tirang mga harvest niya ng fruits and vegetable. And alam niyo po, when it comes to our obedience in offering and tithings, kailangan po ang pananampalataya sa bagay na yan. Amen po? Madalas, sumusunod tayo pero wala tayong pananampalataya. Pero ang pagsunod po kasi, pinapangunahan po dapat yang ng pananampalataya na meron tayo sa Panginoon. Just like how Abel and Cain did their offering. And I pray po na as we give to the Lord, always, let's think of it as our faithful obedience to the Lord and to the Father na pinapakita natin that He is over all our finances. He is over all the things na meron tayo, our resources, trabaho, mga businesses, or whatever they are. Kasi yan po yung pinapakita natin when we offer to the Lord. Pinapakita natin na ang Panginoon ang una sa bagay na pinansyal ng buhay natin. Amen po. Kaya I pray na as we give to the Lord, as we give the highest glories and honors sa Panginoon by giving, I pray na hindi lang po tayo mag-obey, but we do faithfully obey para maging better yung offering natin tulad ng kay Abel. Amen po. Amen. Praise God. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Heavenly Father, Lord, maraming salamat po sa
oras na to, Father God, that we are able once again to have the privilege to give you the highest honors and glory through our offering, Panginoon. Lord, salamat sa lahat ng mga pagpapala, like yung mga trabaho, yung mga businesses na binigay mo at pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. Lord, salamat dahil kung wala ka, Lord, wala yung mga bagay na yon sa aming buhay. Kaya Lord, sa oras na to, as we give the highest honors and glory with our offering, Lord, magkaroon ka ng kagalakan, Panginoon, maging mababangong samyo ito para sa iyo, Panginoon. And may this be maximized, Panginoon, at magamit ng may kabuluhan para sa expansion ng iyong kingdom here on earth, Father God. Lord, salamat sa lahat ng puso, tinuturuan mong magbigay. And anything, Lord, that corrupts our hearts, to be unfaithful, anything that corrupts our thoughts, Lord God, to not be generous and not to be cheerful, Panginoon, in giving. Lord, tulungan mo kaming ma-overcome yung mga bagay na yon. And help us, Lord, that our lives be a testimony of faithful obedience through giving, Panginoon, and makita ka sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Tulungan mo po kami na sa lahat ng oras ng pagbibigay namin, ikaw ang mapala at ikaw lamang ang mapapurihan. We honor you, Father God. We bless your name. In Jesus' name we pray. Amen. Let's give cheerfully to the Lord po. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Wala lang amen. Amen. Praise God. Amen. Lahat po na na-bless, magsabi ng amen. At lahat po na makikita ko bukas sa Bible Study Group, magsabi ng ayan, expect ko po ang bawat isa. Ayan, nakagawa na po ba ng assignment ang lahat? Ayan, amen. Yung mga walang Bible po, bukas sumanda po kayo sa akin. Ayan. Praise God. Kung wala po tayong Bible, ibenta po natin ang mga phone natin. Tandaan po natin yan. Bilang Christians, nakakahiya kay Lord. Hindi mo pwedeng sabihin sa akin, may Bible naman yung cellphone ko. Ay, pag nalobat yan. Amen. Iba pa rin. Tsaka maraming distraction ng cellphone. Magbabasa ka ng Bible, may notifications dyan, kung ano-ano. Madidistract ka, iba pa rin yung physical Bible. So tomorrow po, kita-kits po tayo dito sa church. Start po tayo ng 5:30 p.m. This is 5:30 to 8 p.m. Intense Bible study po to. Ayan, magdala po kayo ng kape, ng merienda. Ayan, dahil talagang at susulitin natin. Kasi ano lang to twice a month lang po natin gagawin. Amen. Kaya sulitin po natin yung pagkikita po natin. Amen. So, ayun. Bible study group po, tomorrow, 5:30 p.m. dito sa church. Ayan. Yan lang naman po ang announcement po natin today. Tayo po'y tumayo. Ayan. At let's bless us in prayer as we go home. Amen. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa gabing ito, Father God. Thank you, Lord God, for sustaining us, Panginoon. Lord, alam mo yung mga gutom sa amin, Father God. Lord, thank you, Lord God, dahil in spite of everything that we have done, in spite, Lord God, ng kakulangan na meron kami, Panginoon, still you are faithful and patient and loving and kind and graceful and merciful and favorful, Lord God, sa amin, Panginoon. Lord, dalangin ko, Father God, na huwag kaming mabulag, Father God, huwag kaming mamisguide, Panginoon. May we fix our attitude, Lord God, and fix our perception of you, Panginoon, na yung prutas namin, Panginoon, yes, we're bearing fruits, Panginoon, pero dalangin ko, Father God, na yung fruits namin, Lord God, is hindi, Lord God, nambubuhayan, pinamumuhayan ng peste, Panginoon, in Jesus' name. May we learn to protect our fruits, Lord God, dahil nandiyan lang ang kalaban, Lord God, na ready, Lord God, sirain yung prutas na meron kami para sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa gabing ito that we are able to pray for one another, for our brethren, for our brothers and sisters, for our families, for our friends, Lord God, for the church, Panginoon, for the healing, Lord God, ng mga may sakit, Panginoon. Lord, we pray na bigyan nyo na po na expiration date, Lord God, itong mga nakakaranas ng sakit, lalong-lalo na po yung lingkod, Panginoon.
Panginoon. Meron pa pong BSG bukas, Father God. I lift up, Lord God, yung voice na meron ako, Father God. Tomorrow, mas maayos na. And also, Lord God, yung Beltran family, Lord God, na pupunta ng Iloilo, Father God. Thank you, Lord God, sa buhay ng Beltran family na ginagamit mo, Lord God, to yung ayusin, Lord God, yung multimedia ng church, Lord God, and to bless, Lord God, some of our brothers and sisters, Panginoon, Lord God. May their business grow, Panginoon, para po mas marami pa silang mabless, Lord God. And pati na rin, Lord God, yung business and work ng bawat isa, Lord God, so that we can also continue blessing the church, Lord God, para po ma-maintain namin, Lord God, yung building, yung utilities ng church, Lord God, and also yung makapag-minister po kami, Lord God. Thank you rin po, Lord God, sa buhay ng lahat ng mga worshipers, volunteers, ministries head, ministries, Panginoon, na nagpapagamit at dinedicate yung buhay nila para sa inyo, Lord God, para po manatiling nakatayo ang yung simbahan, Father God. Thank you, Lord God, sa gabing ito, patuloy na kayong maitaas, maidambana, maidakila sa buhay namin, Lord God. We praise you, we magnify you, we glorify you, we worship you, Lord God. In Jesus' name we pray, amen and amen. Thank you, Lord. God bless church and blessed Wednesday.